Alright, good morning. Nandito tayo para tignan itong aming ginawang programa it is the formal name for it is the Greater Metro Manila Waterways Cleaning and Cleaning Operations o Plan Kontra Baha ang tawag namin dito. Dahil napag-aralan namin ng mabuti at malaking bahagi sa flooding ay ang siltation. Masyado na mababaw yung ating mga spillway. Pangalawa ay ang basura na nagkukumpul-kumpul para hindi na nga makadaan. So, ang una natin kailangan gawin ay linisin lahat ng mga estero, lahat ng mga spillway, lahat ng ganito upang maging mas malalim yung ating pagdadaanan ng tubig, isang-isa. Pangalawa, para maayos natin at maging mas maganda ang pagtakbo ng tubig para hindi nga maiwan ang lupa na nanggagaling sa taas, yung ibig nagsisiltation. Hindi ito maaaring gawin na minsan lang. Ito ay patuloy nating gagawin, hindi natin titigilan ito. Kasama na ito sa MOOE ng DPWH, maintenance na kailangan nilang gawin every year. Ngayon, itong unang phase, kailangan dahil napakalalim pa, 10 meters pa yung huhukayin on average sa ating, ganun ka babaw na yung tubig. 10 meters ang kailangan natin hukayin para yung iba 20 meters. I'm sorry, 10 feet. 3 meters pala, sorry. 3 meters, 10 feet upang matiyak natin na maganda ang pagdaloy ng tubig. Ngayon, we will continue to do this first part of the O-Plan hanggang July of next year. Ng mga 9 months ito. Hindi namin titigilan. Ngunit, even after that 9 months, ay patuloy lang, regular na ang paglinis, pag-desiltation, paglinis ng basura, lahat ito ay patuloy natin gagawin. Hindi natin pwedeng tigilan dahil alam naman natin umiipon pa. Ang isa pang nakita nating problema ay ang paglagay ng mga pumping station na mali. Merong mga pumping station, hindi lang meron, marami sa mga pumping station natin mula nang itinayo ay hindi pa gumana kahit minsan. Hindi nag-operate kahit minsan. Bakit? Dahil yung pumping station mismo sa paglagay nila, yun pa ang nakaharang sa tubig. At imbis na magbigay ng solusyon, ito pa ang naging problema, yung mga pumping station na linagay. Kaya marami pa tayong kailangan gawin, ngunit malaking bahagi na sa solusyon ito na paglinis ng basura at paghukay ng ating mga paghukay sa desiltation para maging malalim ulit. Itong project na ito, itong O-Plan na ito, nakita ninyo, nandito kasama natin yung mga ibang Metro Manila Mayor at ang mga iba't ibang Metro Manila leadership upang magsama-sama. Kasama po nandito po, buti na lang nandito po si MVP na sinama natin. Ito, kaya lagi natin sinasabi, talagang kailangan natin yung private sector dahil sila ang tumutulong at mabilis gumalaw. Kaya nandito si Manny Pangilinan, nandito si Ramon Ang, silang dalawa ay nag-volunteer na sila na ang gagawa sa marami dito sa kailangan na gawin na trabaho. But of course, they have to do this in coordination with our local government executives. At alam naman natin, ang mga local government executives, nung nakita nila na may project na ganito, ay pumayag naman kaagad dahil siyempre ayaw nila ng baha doon sa kanila. So malaking tulong ang pagsasama ng private sector, ng LGU at saka ng national government. Kaya it will have, hindi kaya ng kahit na national government lamang, hindi kaya ng LGU lamang, hindi kaya ng private sector, ng mga negosyante, hindi nila kaya na sila lang. Kailangan magtulungan at ito yung mangyayari. Bibilisan natin, sana naman ay mababawasan ang estimate ng ating mga scientifico ay sabi nila mababawasan ng up to 60% ang pagbaha kung ito ay maging maayos na.
mas mababawasan pa ang baha pag naayos natin ang mga pumping station. Kaya kung titignan nyo yung mapa, nandyan maliwanag kung saan yung mga problem areas, kung saan uunahin. Ngunit ito ay hindi lamang dito sa Maynila. Ito ay kung bagay, hindi mo na masasabi yung pilot project. Kung maalala ninyo, merong ginawang study ng tawag NOAA. Ang NOAA study was to study the flood control or the flood situation, especially around Metro Manila. Ngunit all over the Philippines na rin. Kaya on the basis of that study and on the basis of the coordination between, again, the LGU, the private sector, we will also bring kontrabaha to Cebu, to Bacolod, to Rojas City, to Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Pangasinan, Cotabato, Davao, Cagayan de Oro, and other places na madalas mabaha. So that is what that is what this signifies now. It's the beginning of a very wide-ranging program to at least partially solve the problem of flooding, especially in the urban areas, especially in Metro Manila and the other highly urbanized cities and provinces. Kaya this is going to be a simple solution, but it will take a lot of work, and mabuti na lang ay marami tayong mga willing na tumutulong. Again, from the national government, of course, we are administering it, we are organizing it. But again, we do it together with our LGU executives and with our friends in the private sector who have volunteered their capacity and their equipment. We have discovered that kung makita ninyo yung mga equipment na ito, medyo bago-bago pa. Ang nandyan yan since when? 2018? Probably about almost 7 years ago. 7 years ago, nakatenga lang doon sa warehouse nila ng DPWH at never nagamit. Dahil kailangan daw itago for the big one. Pero ito na yata yung big one when it comes to flooding. Ano pang inaantay natin? Kaya ilabas na natin lahat, gagamitin natin lahat yan. Plus, merong augmentation from, again, the private sector at marami naman silang equipment. And of course, with the approval and the cooperation of our LGUs. So hopefully, we'll just keep doing this. This is not an instant solution. Kung tutusin natin sa pag-aaral ng ating mga eksperto, ang flooding problem hindi maayos dahil meron tayong ginawang isang bagay. We will have to do many things. We have to do the siltation. We have to do the changes in the location of the pumping stations. We have to, in the long term, we have to go upstream and look at the watersheds and see what we can do there. Either develop the watersheds or already put impounding. We'll have to impound the water upstream. So this is a long-term solution, and it is something that has been proposed for a very long time, but somehow has never been implemented, and we are doing that now. And so I'm very optimistic that once we get the majority of this done, maramdaman na kaagad natin na pagdating ulit ng tag-ulan next year, malaki na yung mababawasan sa flooding. Okay? So, maraming salamat. Thank you, everyone. Thank you. Thank you.